This program is brought to you by Pride Detergent. Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. It's a Bongga Day, everybody! Kaya naman, Becky Bello, I think it's time to Let's Dance! DJ! Hey, here we go! Magingay, everybody! Dito, bawal na bawal po ang shy type. Hataw kung hataw sa dance floor man o sa real life, alitang puno ng emosyon, damang-damayan na mga kabaro kong intense sa pag-ibig for all, ang Team Pula! Nako, walang hiya-hiya basta't nasa tama. Tell the truth and anything but the truth. Kung ayaw mong ma-out sa team okay, alright, ang Team Puti! Papunta pa lang tayo sa exciting part dito sa Face to Face Harapan! Galaw-galaw, itigil ang overthinking. Yan ang iwas stress niyang payo. Our mental health expert, Dr. Camille Garcia! Good humor and great groove. Ayan ang secret weapon. Pampakilig mula sa ating Dr. Love, ang original Kilig Ambassador, Brother June Banat! And of course, very cute to see, very demure na galawan. Approve yan sa ating legal expert, none other than Attorney Lorna Kapunan! At eto na ang talaga namang deserve masabihan ng Bongga Kaday. Siya lang naman ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Host para sa programang Face to Face Harapan. O, diba? O, diba? Kaya eto na siya, ang nag-iisang ate ng masa, si Ate Coring Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Congrats po! Congratulations, Ate Coring! At dahil dyan, Bongga Kaday! Ano sa'yo doon? Okay, hindi ba? Okay, salamat po. At parati kong sinasabi na ikinararangal ko po talaga na maging bahagi ng face-to-face. Face-to-face talaga eh. Face-to-face dahil ito po ay salamin ng katotohanan. Di ba? Ito ang salamin ng totoong buhay ng Pilipino na sinusubukan natin tuwing umaga na makatulong kahit paano, right? Okay? O dito naman tayo sa reklamo natin ngayon. Ibang bongga naman na kaso ito, mga kapatid. Bonggang magbunganga. Oo. Oo. Bonggang patulera.
bonggang maninira pa. Ganyan daw ang manugang na inirereklamo ng kanyang biyenan. Bakit nga ba umabot sa ganito ang kanilang gusot at may pag-asa pa bang maayos ang salpukan ng magbiyenan? Kung hindi lang ninyo alam, ang dami na po niya sinirang gamit sa akin. Mula pa noon, yung panganay niya, hanggang ngayon, pag nag-aaway sila, sira lahat ang gamit ko pag hinihiram niya. Mistulang war zone area raw ang pamamahay ni Marlene kapag nagsimula na ng giyera ang inirereklamong manugang. Si Ate Monique, mahilig po talaga manira ng gamit. Naawa nga po ako sa biyenan namin kasi yung mga naipundar niya pong gamit, nasira po dahil po kay Ate Monique pag nagwawala po sila ng asawa niya. Ayon kay Monica, pakialamera ang biyenan. War freak daw siya at wala sa katinuan kung siya ay pagsabihan at husgahan. Si Monica, kaibigan ko po yan. Kilala ko po yung kanyang pag-uugali. At saka, kaya lang ho naman siya nagkakaganyan. Gawa nung siyempre, si Nanay Marlene, ang gusto niya kasi, hiwalayan siya ng anak niya. Eh, may 8 na po silang supling. Bilang magulang po, dapat ikaw ang bubuo sa pamilyang binuo ng anak mo. Ano nga ba ang kahihinatnan ng digmaan sa pagitan ni Nanay Marlene at Monica? Mananatili na lang ba silang no retreat, no surrender sa loob ng kanilang tahanan? Kung mayroon lang sanang patron ang mga biyenan, siya na yun. Kaya lang, mayroon siyang mala-Hitler na manugang. Eto na po ang nagrereklamo. Marilyn, humarap ka na. Nanay Marilyn, ano po ang problema? Nireklamo ko po ang manugang kong ward break. Maninira ng gamit. Lahat ng, pati yung mga anak kong natutulog, nagigising sa ingay dahil lahat ng nahawakan niya binabato sa dingding. Binabato sa dingding? Bakit? Okay, war freak daw ang kanyang manugang. Bakit umiinom ba? Hindi naman po, nag-aaway sila ng anak ko. Nag-aaway sila nung asawa niya, anak mo. Doon sila nakatira sa iyo. Oo. Ngayon, gaano kalaki ang pamilya? Ilan ang anak? 8 po ang anak nila. 8! Tapos sa'yo pa nakikitira? Sa akin po nakatira, pero ang sinabi po niya, bulok ang bahay ko. Pero saan po siya? Hanggang ngayon, nasa bahay ko. Bulok? Oo, hindi, nagrereklamo pa. Nakikitira na lang, nagrereklamo pa. Ayun, naninira pa. Ano yung sinisira naman sa'yo? Mga gamit kong hiniram niya, hindi na naibalik kasi sira. Tulad ng? Tulad ng gamit sa pambahay. Sinisira po niya. Bakit? Baka may topak? Baka may sira ang ulo? Ward freak po siya. Pag nag-aaway sila ng asawa niya, binabato po niya. Pero may mga hanap buhay na ba yung mga anak ninyo? Meron po. Meron naman. Itong manugang mong pasaway? Mayroon po. Anong trabaho niya? Sa po siya, factory. Kinompronta mo na yung manugang mo? Pinagsabihan ko na po siya, magpatingin siya sa doktor. Kasi hindi na niya mapigilan yung galit niya. Kung ano pong mahawakan niya, binabato po niya. O, kita mo na? Hindi ba kasi hindi na normal? Yes po. Kasi yung galit, lahat naman nagagalit. Pero ito araw-araw? Araw-araw po, madalas araw-araw. Ano naman nasabi ng anak mo? Ba't di niya masawa yung asawa niya? Pinagsasabihan naman po niya, yung talagang matapang po yung asawa niya. Mabuti hindi kayo sinasaktan. Umabot na po ng time na sasaktan niya ako, gumit na naman po yung anak ko. Gumit na lang yung anak mo. Ilang taon na ba itong manugang mo na ito? 30 years old. 30 years old? Ay, nako, ewan ko ba. Okay, so, alamin natin. Pasan ko ang daigdig, gaya naman ang pakiramdam kapag mag-isa at walang nakakaunawa ang inirereklamong manugang. Monica, humarap ka na. Ma, grabe! Ang sama na ito! Wala nito! Ano ba ito? Dalawa ba? Ano ba ito? Hanggang dito din mo! Sana nagkatulad na natin yung anak mo! Bakit lagi na ba mo? Umigit na ka sa akin namin lagi! Kaya ako nag-trigger, Mama! Hindi mo muna ako tanungin siya, kinakampihan mo siya ang kinuha ko! Hindi ko kinakampihan! Ugali ako lagi sa paningin mo! Yan ang tingin mo sa akin! Diba? Nagbubuhay niya ako! Okay, sandali lang. Okay.
Okay, para lang po sa kapakanan ng mga nanonood sa atin, ang salita po nila ay Tagalog. Baka akala po niyo ibang lengguwahe mula sa ibang planeta. Hindi po, Tagalog po yan, naririnig ko. Okay. Mobile Legend. Oo, para silang mga ML. Teka muna, yung ating, ang pinag-uusapan nila kanina, yung asawa niya, na parating kinakampihan daw ng kanyang nanay. Okay, so, eto ngayon ang ating tanong para sa iyo naman, Monica, ha? Tanggap mo ba ang sinasabi na talagang gerera kang sadya? Huwag mo munang sasagutin, magbabalik kang face to face harapan! Pula, pula, pula! Naku, nagkukwentuhan kami ni Monica dito at hindi lang pala 8 ang kanyang anak. 10. Namatay yung 2. Namatay yung 2. Bakit namatay, Monica? Nagkaroon po yung pangatlo kong anak na. Nailabas ko po siya, nagkaroon po siya ng pneumonia sepsis po. 3 months na po siya, tapos natubuhan. Yung pang-8 naman po, yun po yung ngayon lang, tapos kinabukasan namatay dahil nag-lock po yung singaw. Nag-lock po yung ngalangan niya dahil may singaw. Naagapan naman po namin, kaso yung pagdala namin doon, infection niya, kumalat na po hanggang dito. Nagpatali ka na ba? Dapat po itatali, kaso nag-bleeding po ako dito sa last. Oh. Yung January 2021 po ng 2024, kaya hindi po ako... Huwag mo nang dadagdagan itong 8. Hindi na po. 1 taong gulang pa lang ang bunso mo. Lahat ba napapaaral? 6 po. Kasi po may PWD ako, 3 years old, tapos pang-siyam, tapos ito pong last. May PWD pa siya na anak. Oh. Tapos yung asawa mo, meron bang trabaho? Wala po. Yung po yung dahilan kung bakit nagbubunga nga ako. Galit na galit ako kasi nga po, pinupush ko na mag-apply. Tinulungan ko naman po siya maglakad ng requirements niya. Kasi nga po mahina siya magsalita, mahina sa diskarte. Lalo na pag magtatanong, kinagad ko naman po siya. Kapag inaaway ko na po siya na kulang yung ganito natin, kulang yung ganyan. Tapos pinala na po kikit na si mama, doon ako mag-ano na, ano ba yan na? Paano hindi ako kikit na? Binadown mo yung anak ko na nurid-nurid kasi hindi ka nag-aral, may lang loob. Siyempre, sino magulang na hindi nagigit na sa anak niya? Dahil ano mo yung anak ko. Pati na daw niya yung sarili niya rin. Anong gagawin ko? Wala akong magawang paraan. Ikaw, ang lalaki. Pero teka muna, tama yun, nanay, ha? Huwag mong kukonsintihin yung anak mong batugan. Sa totoo lang. Nanay, marami akong kilala, walang pinag-aralan, pero marunong magbuhat. Nagbubuhat sa palengke. Di ba? Sa pier. O, dami pwedeng gawin. Pag nilapit namin yan sa barangay, marunong naman siguro magwalis ng kalye yan. Tama ba ako? Huwag mong kukonsintin yung anak mo kasi 8 ang anak. O, di ba siya nagtatrabaho, wala ka masasabi? Yun na nga lang. Aminado ka na masama ka magalit. Masamang-masama po talaga. Simula nung, sa panganay ko po, inaamin ko po yun, nano ko po siya, nalaglag ko po siya dun sa terrace kasi nga po, kung may gusto kong kainin at hindi siya nakikinig, puro siya kalapati noon. Ano? Anong Puro kalapati? Nag-aalaga ng kalapati. Opo. May time nga nagle-labor na ako, pumapalakpak pa siya yung kalapati niya, pinapalakpakan niya kasi nga po mangingitlog din po. Inuna pa yung kalapati. Pero pag Baka siya po yung pinapalakpakan. Teka muna, sandali lang. Alam mo, okay lang magalit, pero kapag yung galit over, hindi rin magandang nakikita ng mga anak mo yun. Di ba? Opo, Miss Corina. Tsaka nakikitira lang kayo. So bakit ganon? Tsaka matanda na siya. Di ba dapat hindi mo na yan sinasagot-sagot ng ganyan? Opo. Mihingi naman po ako sa kanya ng sorry. Hindi, huwag ka na mag-sorry. Sa akin, di uso sorry. Magbago ka. Di ba? Dapat ganon. Kasi pag puro galit yung laman ng bahay ninyo, hindi papasukin ng swerte. Tama ba? Tsaka alam mo ba yung postpartum depression? Yung postpartum depression, normal yan kasi nagkakaroon ng pabago-bago ng hormone ng babae kapag nagbubuntis at nanganganak. Kung hindi mo alam yon, una may mga gamot para dyan, para mag-stable. No? Makikipag-usap ka kay Doc Camille kung paano yon. Para huminahon ka. Hindi naman yan forever. Ano yan? Temporary. Pansamantala. Para matulungan ka sa galit mo. Kailangan alam mo kung ano rin ang ginagawa mo. Kundi palala ng palala ang sitwasyon din yung lahat. Ilan na anong
sinira mo na nagamit sa bahay? Yung tablet po niya na inago ko dun sa asawa. Naku, napakabahal mo naman pumili ng sisirain. Di ba pwedeng mga ano na lang, kubyertos? Suklay. Saka po yung salamin niya. Alam nyo ba, na ayon sa NEDA, kailangan nila for a family of 10, 8 kids, 2 parents, ng mga 20,000 pesos a month. Eh, yung kinikita ni Monica, kung 20,000 halimbawa for a family of 10, 645 pesos isang araw sa factory. Kung kukumpletuhin niya ang Monday to Saturday, ay 14,000 lang. Eh, marami pang kaltas. At hindi pa araw-araw pumapasok. Kasya ba yun? Yon, hindi kasya. Kaya kailangan, napakalaking tulong kung magtatrabaho ang anak nyo. Di ba? Oh, ang suma total nito, attorney, kailangan pareho sila ng asawa nilang kumikita. Tama yun. Oo, para yung anak ninyo ay masustentuhan ninyo. O, eto na. Ano ba talaga ang kahihinatnan nito base sa katotohanan? Eto na ang mga kampihan. Mga nadamay daw sa galit ni Monica. Sino kaya ang tumaas ang kilay at umunawa na lang? O, eto na, kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face. Harapan. Makapagmura daw ay parang wala ng bukas. Yan ang reklamo from a raging sister-in-law. Eto na po ang kakampi ni Marlene. Marife, humarap ka na. Okay. Marife, bakit galit na galit ka? Parang may narinig ako na ikaw yung nagsusustento sa mga anak ni Ate Monica. Wala po na sa akin siya lumalapit. Tapos ako pa minamasama niya pag hindi ko siya napapahiram. Kahit naman po sino magagalit, magkikim-kim. Tapos sasabihin niya, pinapakialaman sila. Pag inaawat sila, susulera ang magulang ko. Oh, bakit hindi ba? Hindi talaga. Isa ka rin na, isa ka rin na. O, Talaga ba? anong tingin niyo sa ginagawa? Palagi ba siya humihingi sa'yo ng tulong? Madalas po, ultimo sa diaper, sa pagkain nila. Sa akin po yung inaasa. Balot ba hinihingi ko? Balot ba hinihingi ko? Para tayo may pamilya, pero huwag mo iaasa sa akin. Tapos Walang trabaho kuya mo eh. Walang trabaho kuya mo. Kaya Kahiya ka pinapalitan ko din yun, Marife. Kapag hindi nakakapagbigay ka sa ano, Nakapagbigay kami pa masama. Kasi hindi daw namin sila tinutulungan. Hindi namin kasalanan kung marami kayong anak. Magkano utang niya sa'yo ngayon? Sa akin mo malaki na po. Kung tutuusin, ang utang niya higit na sa 1,000 ang utang niya sa Hindi, akin. kaya nga, magkano eh? Lista mo. 4,000 po yung utang niya sa akin, mahigit pa. pero hindi niyo ba naisip na kaya nagkakaganito si Ate Monica dahil din sa anak ni Ate Marlene, yung asawa niya? Sinabi nila na magpa-check up ako. Saka meron po bang may something na makakapagtrabaho na gasi-gasi ng anak? Kahit sino makakita, akala may something ka. Oy, Marife, bago mo ako ganyanan. Maliit pa kayo, kasama ko na kayo. Kaya doon na lang ako nag-ano sa inyo. Yung pakunti-unti lang na diaper. Hindi mo nga Susunod mo pa. O Monica, nakikita natin ang diferensya ng asawa mo, diferensya niya, pero yung diferensya mo, kailangan nakikita mo rin, ha? Oo, ha? Kasi hindi rin maganda yan para sa anak mo. Diba? O eto naman, kung may kakampi si Marlene, may kakampi rin si Monica. Kahit may asawa si Monica, ay parang single mother daw ito. Walang maasahan. Kaya pinili niyang unawain na lang si Monica. Ayan, Nanay Adela, humarap ka na. Nanay, kaano-ano mo si Monica? Kapitbahay lang po. Ah, kapitbahay. O, ano naman ang nakita, ano naman ang obserbasyon mo? Ang kay Monica, ma'am, naintindihan ko yung sitwasyon kasi ramdam ko din nung time na ako yung nasa patayuan niya. Naintindihan ko siya kasi dumadaan sa pagsubok. Maraming pagsubok ang pinagdadaanan niya kasi, ma'am, imbes na kumampi yung
nanay sa kanya, hindi. Tuwing nag-aaway silang mag-asawa, nandyan lagi yung nanay na sumasabad sa kanilang dalawa. Dapat, kung problema ng mag-asawa lang ang mag-usap. Lalo na kasi may pinagdadaanan si Monica, naiintindihan ko yung sitwasyon niya kasi bagong panganak magtatrabaho at saka may time na mag-away sila, magpang-abot sila na sa tagaan. Sinasabihan ko naman po. Tagaan? Yes po. May tagaan? Muntik niyang initak yung asawa niya po. Monica, meron talaga tayong problema. Kasi kung humahawak ka pa ng pantaga, biro mo nakikita lahat yan ng anak mo. At pagkatapos, kung magkatuluyan, ikaw ay makukulong. Hindi ba? Kanina pa natin siya pinag-uusapan, Baka kanina pa siya nabubulunan. Andyan yung asawa eh. Andyan yung asawa. Ang may pinakamalaking responsibilidad sa mga anak nila ni Monica. Ang haligi dapat ng tahanan. Eto, nasa panig siya ng kanyang asawa, ha? Okay. Anong pangalan niya? Sis. So, gaano kayo kadalas mag-away ni Monica? Pag wala po akong naabot sa kanyang panggasto sa araw-araw, sa loob po ng 1 linggo, siguro po 3 beses. Ano yung niraraket mo? Ano yung... Contraction. Opo, extra, wala po permanenteng trabaho. Okay. Hindi ka nakatapos ang pag-aaral? Hindi po. Hanggang saan lang? Grade 4. Grade 4. Oh, di ba? Parang gusto ko ring sermonan na naman si Marlene. Bakit hindi mo itinuloy ang pag-aaral ng mga anak mo? Ako po, ma'am, hindi pa ako nagkulang. Kasi maagang nag-asawa yan dahil doon siya pumunta sa bahay namin. Hindi. Nanay, kasalanan mo. Ikaw yung nanay, pati yung ama. Kailangan, single parent ka. Ilan ang anak mo? 6. 6 single parent. Ay. Pero, libre ang paaral hanggang high school. Baon lang naman. Yung bumalik po yung nanay ko, malalaki na po kami dahil po umalis po yung nanay ko, nag-stay po ng trabaho. Doon po kami sa tatay ko. Bali yung tatay ko po, lasinggero, hindi po niya kami totaling nagpapalay. Ay. Pero yung that time na po na bumalik po yung nanay ko, huli na po yung lahat kasi yung kuya ko po, binata na po nun. Kaya umabot sa grade 4. Kaya nga, nanay, mahirap ang buhay, Mahirap talaga ang buhay. Mahirap din namang manisi at saka manghusga. Pero ito kaya nga sabi natin, bago tayo mag-anak o bago tayo ma-inlove, kailangan pag-isipan na kung paano bubuhayin ng mga anak, paaaralin. Kasi responsibilidad natin lahat yun. Habang buhay po yun. Oo, nanay. Sis, malakas naman siguro ang katawan mo. Opo. Kung itatawid ka namin sa barangay, itatrabaho mo ba? Opo. Oo, hindi ba? Opo, kahit po. Parang nasasakdal, Tapos, yung 4-piece, sa lahat ng mga anak ninyong nag-aaral, kailangan ninyong magsigasig at i-follow up ninyo. Hindi naman lalapit sa inyo yon. Kayo ang lumapit. Okay, pagtayo sa sariling paa, ayan ang hindi naranasan ni Sis. Siya ba ay nasobrahan sa alaga o nawalan ng tamang gabay? Ang opinyon ng mga sausawero at sausawera, malalaman natin kasama ang trio tagapayo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Nako, eto na Alamin nga natin kung mula sa barangay ay makakatulong at dapat lang makatulong ang barangay sa kanyang kinasasakupan. Kaya lang, ang mga tao mismo hindi nila alam kung ano ang kanilang karapatan kasi walang komunikasyon. Hindi nila alam na nasa batas na hindi pa ninyo inaako at hindi rin sinasabi sa inyo ng inyong barangay or mayor. O eto na, nasa telepono po ngayon ang administrative officer ng Barangay Muntindilaw sa Antipolo City, si Gloria Herosa. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga rin po sa inyo. Opo, matagal na po. Magandang umaga po. Yes, ma'am. Matagal na po daw nagfa-follow up si Monica. Sa barangay ka ba nagfa-follow up? Hindi po, sa Antipolo na po. Sa Antipolo LGU? Sa mismong main office na po. Okay, ma'am, pwede po ba ninyong
tulungan si Monica na paulit-ulit at pabalik-balik na po siya para sa 4-piece, hindi pa rin nabibigay sa kanya? 4-piece po? Opo, yung 4-piece. Ang 4-piece po ay hindi po yan pina-applyan. Yan po ay binababa po ng ating national, nagsusurvey po sila. And then, kung sino po yung talagang qualified po sa 4 of the 4, yun po yung makakapasok. Okay. Ma'am Gloria, kaya nga constituent nyo ito si Monica. Parang hindi siya pinapansin doon. Ang gusto sana namin, tulungan ninyo siya doon sa national. Opo, sige po. Kasi lumapit po siya dito sa barangay kasi nga po, hindi naman po namin alam kung ano po yung mga problema nila sa buhay nila. Okay, Ma'am Gloria, so ito po, basta i-refer po namin si Monica sa inyo. At ang isa pa na napakalaking problema nila, walang trabaho yung asawa. 8 ang anak. Baka lang po mailapit namin yung asawa niya sa inyo at makahanap tayo kahit taga-walis lang ng kalye or baka meron po kayong mai-refer na pupuntahan ng kanyang asawa. Ano lang po ito? Exploratory, Para makita lang po natin kung paano po kayo makakatulong? Yes po, ma'am. Ayan, okay. Maraming salamat, Gloria Herosa, mula po sa Barangay Muntindilaw. Thank you po. Okay, alamin natin ang mga opinyon ng Sausawero at Sausawera. Tara na mga ate, ito na pagkakataon at oras at magbigay tayo ng opinyon. Nay, ano pong masasabi niyo po sa narinig niyo po sa pamilyang ito? Kay Ate Monica po, dahil syempre biyanan mo siya, syempre kailangan igalang mo siya, di ba? Respeto mo siya. Tapos, kaibiganin mo siya, mahalin mo siya, malay mo siya pala yung magiging yung mag-aalis ng mga problema mo. Makipagkwentuhan ka sa kanya, ganun. Tapos ngayon, kung talagang hindi nyo talaga kaya, pwede naman kayong bumukod, di ba? Ganun na lang gagawin nyo, para okay kayo. Para naman po kay mother, tsaka kay sister na din, sana po naintindihan nyo rin yung side ni ate. Kasi bilang 10 anak, mahirap po yun. Babae po kayo. Hindi po biro yung 10 anak na siya lang ngayon mag-iintindi at yung anak nyo, kapatid mo, walang trabaho. Sobrang hirap po nun. Sana magkaano na lang kayo na, mag-usap na lang kayo na maayos. Pag-usap, kasi pamilya na kayo yun lang po. Okay. O ni Lorna, meron ba tayong batas sa battered husband? Kasi di ba battered wife parate? Yung battered husband, yung ginugulpe, iitakin, yung mga ganon. Alam mo, yung ang husband na nagpapabugbog, ang tawag doon, tanga. Di ba? Pero kung batas ang pag-uusapan natin, ang problema sa Republic Act 9262, yung Domestic Violence Law, kanya marami nagsasabing ang constitutional ito kasi ang prinoprotektahan ay ang babae lang at ang common children at ang anak. Ang pwedeng i-file, ang pwedeng i-file siguro yung physical injuries, grave threats, etc. Slander, oral defamation. Idadagdag ko lang, kasi napaka-importante nito sa family code. Dati-dati sa lumang civil code, sinasabi nila na ang husband, ang lalaki, ang head ng family. Wala nang ganun. Wala nang tinatawag ng head and family. Ngayon, co-equal na ang husband and wife, ang mother and father. So, anong ibig sabihin doon? Joint lahat ng decision. Yung pagbubuntis, dapat joint, Ang pagplanong pamilya, joint. Ang authority sa mga anak, joint. Ang obligation to give support, hindi na head of family ang lalaki, joint lahat dyan. Joint. Ang nakikita natin dito, kanya nagwawala ng todo-todo naman si wifey is kasi para kang absentee husband. Hindi naman joint ang suporta nyo sa isa't isa. Pag-usapan nyo, moving forward, ano ang gagawin ninyo? Tama. Okay, Dr. Love, ano bang ibig sabihin doon sa family planning? Humayo kayo at magparami, ang sabi.
Tandaan Biblia. natin na nung mga panahon ang sabihin ng Diyos yun, kukunti pa lang ang tao. Kailangan may common sense tayo. Anong nangyayari ngayon, hindi na nagiging common ang sense? Tama. Diba, sis? Sis, nakasampu ka na. Alam mong kulang sa'yo? Kulang ka sa paligo ng tubig na malamig. Itong si Monica, may problema ka rin. Kahit na anong kalabit ng gawin ni sis sa'yo, kung hindi mo gusto, hindi kayo makakasampu. Sa simbahang Katoliko, I can only speak for the Catholic Church, hindi sumasang-ayon ang simbahang Katoliko sa anumang artificial method of family planning. Bakit? Kasi binibigyan kayo ng karapatan ng Diyos at ng simbahan na mamili at yung inyong kapangyarihan over yourself and your partner, ma-implement ninyo, ma-practice ninyo. Ano yung ginagawa natin? Natural control, no? Pinakamagandang paraan ng family planning, rosaryo. Pag ginigiyang-giyang ka na, tuturuan kita, Monica, humawa ka ng rosaryo. It takes about 15 minutes to finish one mystery. Pag kumalabit uli sa'yo, sabi mo, nasa second mystery pa lang ako, 4 na mystery yun. By the time matapos mo yung 4 na mystery ng rosaryo, tulog na yung kumag na yan. Sa inyong mag-asawa, hindi pwedeng kukuya-kuya-kuy lang tayo sa bahay. May 8 batang umaasa sa inyo. Kung gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, maraming... Salamat, Ate Kuring. Thank you, Dr. Love. Doc Camille, hindi ba pwede rin magpa-vasectomy? Yes. Palagay ko dapat magpa-vasectomy na rin si sis, di ba? Oo. Pero iniisip kasi nila baka may side effects. May side effects bang vasectomy? Wala? Wala pong side effect. Oo. Wala. Siguro ang iniisip nila kasi, mawawala yung pagkalalaki nila. Hindi naman po ganun yun eh. Parang nakikita kasi din natin na yung nangyayari dito kay Monica, ang laking factor na ang postpartum depression po kasi it happens usually 6 weeks after or even a year after. Pag hindi siya na-treat, umaabot siya talaga ng 2 o 3 taon pa na talagang nagkakaganyan ng isang babae na irritable, nagiging agresibo, pwedeng manakit, or yan, nagiging verbally abusive. Alalahanin nyo, hindi lang po babae ang nagkakaroon ng postpartum, pati mga kalalakihan. Ito yung tinatawag nating paternal postpartum disorder. So, pwede rin po na parehas din yan. So, it's either yung babae or sabay sila. Kaya kung sakasakali, kagaya niyan, financially stressful na yung inyong nangyayari sa inyo, tapos ganyan pa na parang merong nakikialam na mga relatives, pag-usapan nyo maigi. Kasi dito, hindi pa pwede talaga na yung isa lang yung may drive, yung may motivation para magtrabaho, tapos yung isa, prente lang na ganyan. Hindi ho kayo magiging maayos yung kabuhayan nyo. Lalo pa, tatandaan natin, yung nangyayari sa'yo, Monica, pwede mong, may genetic predisposition yung galit at saka yung, yung pagiging verbally abusive mo. Nakikita ng anak mo yan. Ilan din sa 8 anak mo ang talagang maapektuhan. So, susunod yan. Pero I understand the fact na, besides the fact na postpartum, you're also grieving. Dahil kasi hanggang ngayon, di ba, hindi pa nalilibing yung isang anak mo. Yung earn niya nasa inyo pa lang. So, sana magawa ng paraan yan at maging maayos kayo. Okay, magbabalik po ang Face to Face Harapan. Nanay Marlene, kayo po ang nagrereklamo. Ano po ang pakiusap ninyo kay Monica? Ang pakiusap ko lang sa kanya, tigilan na yung pagbunganga, yung word break niya, iwasan na niya na hindi madama yung mga apo ko sa galit niya. Eh, yung anak mo naman, eto, tumabi na sa kanya si sis. Ano naman ang payo mo sa anak mo? Na magkaroon na siya ng permanenteng trabaho para sa kanila. Oh! Biro mo kung lahat sila, kung lahat ng mga anak mo nagtatrabaho, lahat ng asawa nila nagtatrabaho, edi maginhawa kayo lahat. Diba? Kahit marami pang anak. Diba? Okay, so, sis ha, pag binigyan ng trabaho, itrabaho mo ha. Monica ha, wala nang galit ha. Opo.
Kasi tutulungan namin kayo, itawid ka at si Sis sa barangay at saka sa TESDA. Baka meron kayong mahanap na at yung matututunan ng libre at makapaghanap buhay kayo. Okay? Thank you po. So, pag-usapan natin ang vasectomy. Kasi nakasampu ka na. Di ba? And, yung galit mo naman, baka yan ay hormonal. Yung pwedeng gamutin. Hindi mo lang namamalayan. Kay Doc Camille naman ang iyong session. Okay? Okay po. Okay. O, si Marife, 4,000 ang utang sa'yo. Sagot ko na yung 2,500. Okay? Sagot ko na yung 2,500. O, eto, ibigay mo na yung 2,500. 2,500 ito, ha? O, ayan, ibigay mo. Eto ang pera, bigay mo na sa kanya. Sige. Yung tira, itrabaho ninyong mag-asawa na bayaran siya. Hindi ba? O, ayan. O, ibigay mo na sa kanya. Okay? Huwag ka na mang-away. Huwag ka na daw mang-away. Ay, nakaka-touch naman. Oh. Sorry. Ayan, bumabaha na ng luha dito. At saka, 3 pamilya, di ba? 3 pamilya. O, para masaya lang, para masaya yung pagbabati-bati ninyo at pagbabago natin, bibigyan namin kayo ng groceries. Para sa inyo, ha? Para sa mga pamilya nila, di ba, nanay? Bigyan nyo si nanay, ha? Opo, thank you. Okay, para naman medyo magaan-gaan, masaya tayo sa bahay. Pero hindi yan forever, yung groceries na yan. Kailangan panimula lang yan para meron naman kayong kasiyahan sa pagbabagong buhay, okay? Ay, masaya. Tapos ilalapit natin sa barangay. Nangako na yung barangay kanina, di ba? Alam po ninyo, lahat tayo, kahit ako po, ang ating mga tagapayo, itong si Doc Becky, si Ryle, maraming iniisip, nariyang nag-iisip ng mga problema. Pasilip-silip din yung pag-iisip ng ating mga plano at pangarap. Di ba? Naghahalo-halo na yan. Kailangan po nating matutunan ang paghihimay ng ating sitwasyon. Kahit sino ka man, mayaman, mahirap, lahat po tayo nakukurta ang utak sa dami ng iniisip. Ano ba ang problema? Ano ba ang dahilan ng problema? Ano ba ang nakakadagdag pa ng problema? Di ba? Eh kung isipin na lang natin kaya imbis na problema ay solusyon. Solusyon sa mga problema, hindi yung bunganga, away, dagdag lang yan. Hindi ba? Nariyan lang ang solusyon, pero sa pagkurta ng utak sa galit at kahirapan sa buhay, nagdidilim ang paningin at hindi makita ang malinaw na landas. Naniniwala po ako na lahat ng problema may solusyon. May mga bagay na hindi na magbabago kung saan naman tayo na ang dapat magbago. Okay? Promise? Promise? Okay. Ako po ang inyong Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabunan, sabutin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo Missing, step in! Nakaw niya po yung chinelas dun po sa bubungan namin. Ano ba sumampa doon sa bubong? Yung bubong ba niya, mababaw lang? Hindi ako sumasapa sa bubong. Malikot po kamay niya. Wala kang ebidensya.